Nagbubukas ang pelikula noong 2008 nang ang isang nakamamatay na virus na tinatawag na Reaper ay natuklasan at aksidenteng kumalat sa Scotland. Nahawa na ang libu-libong tao sa virus na nagdulot ng mga sintomas tulad ng hindi makontrol na emosyon, kagustuhan na pumatay, pigsa, at mga singaw. Sa kasalukuyan ay ipinapakita ang mga sundalong nakasuot ng hazmat suit na nakabantay sa lahat ng ruta mula Scotland hanggang timog ng isla. Pinaputukan nila ang isang grupo ng mga refugee na parehong may sintomas at walang sintomas na desperado na nagsisikap na tumakas. Bilang tugon ay gumanti ang galit ng mga tao sa mga sundalo at inatake sila. Samantala sa mga refugee, makikita natin ang isang ina na hawak ang kanyang anak na babae na nagngangalang Eden Sinclair. Ang dalawa ay desperado na nagtatangka na tumakas, ngunit isang ligaw na bala ang tumama sa mata ng bata dahilan para matanggal ang isang mata nito. Sa kabila nito, kahit papaano ay nadala ng ina ang kanyang anak sa huling helicopter patungo sa gitnang Inglaterra. Bago sila maghiwalay ay binigyan niya ng liham si Eden para maalala siya nito, gayunpaman di nagtagal pagkaalis ni Eden, ang kanyang ina sa kalaunan ay pinatay kasama ang karamihan. Upang mapanatiling hiwalay ang mga nahawang tao mula sa ibang bahagi ng mundo, ang gobyerno ng Britanya sa kalaunan ay nagtayo ng 30 talampakang mataas na konkretong pader upang ihiwalay ang Scotland. Maraming mga gwardya ang pumwesto sa tabi ng pader upang barilin ang sinumang lalapit at ang mga minahan ay inilagay malapit sa hangganan. Ang quarantine ay epektibo, ngunit ang matinding pamamaraan nito ay pumutol sa diplomatiko at pang-ekonomiyang ugnayan sa pagitan ng United Kingdom at ng iba pang bahagi ng mundo. Dahil dito ay itinakwil ang UK na nagreresulta sa kanilang hinaharap na minarkahan ng kawalan ng trabaho, kaguluhan, at lumalawak na hindi pagkakapantay-pantay. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa taong 2035 kung saan makikilala natin ang nasa hustong gulang na si Eden, nagtatrabaho na siya ngayon sa mga espesyal na puwersa ng Department of Internal Security sa ilalim ni Kapitan Nelson. Pinalitan niya ng makabagong electronic prosthesis ang mata na nawala sa kanya noong bata pa siya. Ang prosthesis na ito ay may built-in camera na maaaring i-record ang lahat at direktang ipadala ang data sa aparato na nakasuot sa kanyang kamay. Isang araw ay natuklasan sa isang pagsalakay ng pulisya sa isang lugar ng mahihirap ang isang silid na puno ng mga taong nahawa ng Reaper virus, may mga buhay at patay na rin. Nangangahulugan ito na ang virus ay muling lumitaw 27 taon pagkatapos ng unang pagsiklab nito sa Scotland, kaya bilang tugon ay nagtipon ang mga matataas na opisyal para sa isang pribadong pagpupulong na pinangunahan ni punong ministro John Hatcher. Gayunpaman malinaw na sa kabila ng posisyon ni Hatcher, siya ay minamanipula na parang puppet ng isang tiwaling politiko na si Michael Canaris. Tinatalakay ng gabinete kasama si Kapitan Nelson ang tungkol sa virus at kung paano ito mapipigilan sa pagkalat, at pagkatapos ng maraming talakayan ay nagpasya silang isara ang lahat ng tulay na humahantong sa labas ng lungsod at ihiwalay din ang mga gusali ng pamahalaan. Gayunpaman pagkatapos ng pagpupulong, sina Hatcher at Canaris ay solong nakipagkita kay Nelson at ipinakita sa kanya ang mga satellite na larawan ng Glasgow 3 taon na ang nakakalipas bago mangyari ang lahat ng ito. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga taong naglalakad sa paligid ng patay na lungsod na nagpapahiwatig na ang isang lunas para sa virus ay natuklasan pagkatapos ng lahat. Sumunod ay tinalakay nila si Dr. Kane, isang siyentipiko na nagtatrabaho para sa vaccine sa gitnang Glasgow bago ang quarantine. Ipinapalagay nila na tiyak na naging matagumpay siya sa paglikha ng panglunas. Sa makatuwid ay inutusan ni Canaris si Nelson na magpadala ng isang pangkat sa Scotland upang hanapin si Dr. Kane at dalhin ang panglunas. Kasunod nito ay pinili ni Nelson si Eden upang tumayong leader ng pangkat na ipapadala sa Scotland. Agad siyang pumayag dahil ito ang perpektong pagkakataon para mahanap niya ang kanyang ina. Bago umalis patungong Scotland ay pinuntahan ni Canaris si Eden na nag-utos sa kanya na bumalik sa loob ng 48 oras, pagkatapos ay nilinaw niya na kung hindi niya mahahanap ang lunas ay hindi na siya dapat pang mag-abalang bumalik. Binigyan din siya ni Canaris ng impormasyon tungkol kay Dr. Kane na nagtuturo sa kanya na pumunta muna sa kanyang lab at pagkatapos ay sundan ang kanyang bakas mula roon. Sa sumunod na eksena, sumakay si Eden sa isang helicopter at hindi nagtagal ay nakarating sa pader ng hangganan ng Scotland. Doon ay nakilala niya ang kanyang mga bagong tauhan na sina Sergeant Norton, Corporal Chandler, Reed, Carpenter, at Miller. Mayroon ding 2 doktor ng militar, sina Talbot at Sterling na minsang nagtrabaho sa Reaper Virus Research Center. Binuksan ng militar ang mga gate na isinara noong 2008 at ang ekspedisyon ay pumasok sa quarantine zone gamit ang 2 armored na sasakyan.
Habang naglalakbay sila, nakikinig si Eden sa isang recording ng mga huling mensahe sa radyo mula kay Dr. Kane na nagtanggol sa ospital kasama ang mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga record ay nalaman niya ang maraming pagkamatay, ang nakakakilabot na karahasan, at ang kanibalismo na sumira sa Glasgow. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa ospital kung saan dating nagtatrabaho si Dr. Kane, ngunit lumalabas na matagal na itong inabandona. Hindi nagtagal ay isang mahinang babae ang biglang sumulpot sa harap ng gusali, mabilis na inutusan ni Eden ang kanyang koponan na huwag lumapit sa kanya ngunit naniniwala si Chandler na kailangan nito ng tulong. Hindi niya pinansin ang utos ni Eden, nagmamadali siyang lumapit sa babae at sinubukan na tulungan ito. Hindi nagtagal ay bumagsak ito sa kanyang mga bisig, kaya si Chandler ay naiwan na walang pagpipilian kundi dalhin siya sa loob ng kanilang sasakyan. Sa sandaling ito, si Eden at ang kanyang koponan ay biglang tinambangan ng isang grupo ng mga tao na may hawak na mga kutsilyo at pamalo. Ang mga taong ito ay natatakpan ng makukulay na pintura at mga tato na parang mga rakista. Ang koponan ni Eden ay lumaban at natalo ang marami sa mga umaatake ngunit sina Carpenter at Miller ay napatay sa proseso. Di nagtagal ay nagsimulang maghagis ng mga pampasabog ang mga kalaban sa kanilang armored na sasakyan. Mabilis na inutusan ni Eden ang kanyang mga tauhan na ilipat sa likurang labasan ng mga sasakyan, kaya sumunod sina Chandler at Reed sa kanyang utos. Sa kasamaang palad, ang babaeng tinulungan ni Chandler ay biglang nagising at nilaslas ang kanyang lalamunan. Bumangga siya sa gusali ngunit bago mamatay ay pinasabog niya ang sasakyan kasama ang babae gamit ang granada. Samantala si Reed ang nagmamaneho ng pangalawang sasakyan, sinundo nila si Eden, Norton, at ang mga doktor. Ngunit matagumpay na nabasag ng isa sa mga umaatake ang windshield gamit ang palakol, ang isa pang lalaki ay umatake gamit ang isang pana na agad na pumatay kay Reed. Naging sanhi ito ng pagbangga at pagtaob ng sasakyan sa isang tumpok ng mga wasak na sasakyan. Pagkatapos, ang mga nakaligtas ay lumabas ng sasakyan at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa panahon ng kaguluhan ay nagawang tumakas nina Norton at Sterling, ngunit sina Eden at Talbot na nasugatan sa binti ay nahuli ng mga ganid na grupo at nawala ng malay. Maya-maya ay nagising si Eden na napapaligiran ng mga kalaban, pagkatapos ay hinarap siya ng pinuno ng grupo na si Saul na mukhang isang baliw na mahilig manakit. Marahas niya siyang binugbog at hiniling na malaman kung sino siya at saan siya nanggaling. Sa kalaunan ay inihayag ni Eden na nagmula siya sa labas ng pader, na nagdulot ng baluktot ng ngiti sa mukha ni Saul. Masaya niyang sinabi na nagsisinungaling si Kane sa kanila sa pagsasabing walang laman ang kabilang panig. Nang marinig ito ay tinanong ni Eden kung buhay pa si Kane at sinabing gusto niya itong makilala gayunpaman, tumugon si Saul na ang matanda ay walang silbi at inihayag ang kanyang plano na gamitin si Eden upang tulungan silang tumawid sa pader. Pagkatapos ay inutusan ni Saul ang kanyang tauhan na bantayan mabuti si Eden, at iginiit na dapat itong manatiling buhay. Bago umalis ay ipinakita ng girlfriend ni Saul na si Viper kay Eden ang kanyang GPS locator, ibinagsak niya ito sa sahig at sinira gamit ang kanyang bota. Maya-maya ay dumating si Saul sa isang seremonya ng sakripisyo, kung saan tinipon niya ang kanyang mga tagasunod na rekista at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paano nagsisinungaling si Kane sa kanila. Ipinangako niya na sa wakas ay makakaalis na sila sa lugar na ito, kaya ang karamihan ay natuwa. Pagkatapos nito ay ibinalita ni Saul sa kanyang mga tagasunod na malapit ng ihain ang hapunan, nakakagulat dahil ang kanilang pagkain sa hapunan ay si Talbot na inihaw sa isang napakalaking ihawan. Nang tuluyang mamatay ang lalaki, hiniwa siya ng mga ganid at nagpatuloy sa pagkain sa kanya. Samantala, gumamit si Eden ng wire mula sa kanyang sirang GPS upang makalaya. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang gwardya sa labas at pinilit itong buksan ang selda. Ang natatakot na lalaki ay sumunod at binuksan ang pinto ngunit pagkatapos ay agad din siyang pinatay ni Eden. Nagsimula na siyang maglakad upang umalis ngunit ang isa pang bilanggo na nagngangalang Kali ay nagsalita at nagtanong kung maaari rin niya siyang palayain. Tumanggi si Eden na gawin ito, ngunit ipinaliwanag ni Kali na siya ay anak ni Kane at maaari niya siyang dalhin sa kanya. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Eden ngunit biglang dumating si Viper, kung saan ang dalawang babae ay sumabak sa isang matinding labanan gamit ang espada, ngunit sa huli ay si Eden pa rin ang nanalo sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo ni Viper. Kasunod nito ay pinakawalan niya si Kali, at silang dalawa ay tumakbo para tumakas. Sa daan ay nakita nila ang kaibigan ni Kali na si Joshua na pumayag na tulungan silang makatakas, pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Eden kina Norton at Sterling sa pamamagitan ng radyo para sabihin na magkita sila sa istasyon ng tren.
Ang dalawa ay agad na tumungo sa lokasyon ngunit sila ay nakita ng ilang mga ganid sa daan, sa kabila ng panganib ay buong lakas silang tumakbo habang hinahabol sila ng mga umaatake sakay ng motor. Nagmadali si Eden upang tulungan ang kanyang mga kasama at nagawang patayin ang isa sa mga ganid gamit ang palakol. Sa huli, siya at ang kanyang koponan ay nagawang makasakay sa tren sa tamang oras at makatakas sa mga humahabol sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinahayag ni Callie na si Saul ay kapatid niya at anak din ni Cain ngunit ang kanyang ama at kapatid ay matinding magkalaban ngayon. Sinabi rin ni Callie na kahit nasabihin niya kay Eden ang lokasyon ng kanyang ama, wala siyang planong pumunta doon. Inilarawan niya ang kanyang ama bilang isang psychopath na nasisiyahan na pahirapan at patayin ang sinumang sumasalungat sa kanya. Di nagtagal ay dinala sila ng tren sa isang liblib na lugar ng bundok. Ang grupo ay dumaan sa isang lumang bomb shelter na orihinal na itinayo upang magamit laban sa digmaang nuclear at ito ay puno ng lahat ng kinakailangang supply. Gayunpaman di nagtagal pagkatapos umalis sa kanlungan, nakarinig sila ng dumadagundong na mga paa ng kabayo at ilang nakasakay na mga mangangabayo ang dumating na may hawak na mga pana at sibat. Sila ang mga Verdugo ni Cain na pinamumunuan ng isang mapanganib at nakakatakot na lalaki na nagngangalang Teleman. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit si Joshua ay sinaktan at napatay gamit ang sibat habang ang iba ay nahuli. Kasunod nito ay dinala sila sa isang lumang sinaunang kastilyo kung saan namumuno si Cain matapos ideklara ang kanyang sarili na hari ng Scotland. Sa wakas ay nakita siya ni Eden, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi siya ang inaasahan niya. Inihayag ni Cain na pinili niya ang lokasyon na ito dahil alam niyang mababantayan nila ang lungsod. Naniniwala siya na ang pangunahin at saradong lipunan na ito ay ang pinakamaaasahan at kaya nitong mabuhay kahit na may buhay man sa kabila ng pader o wala. Nang ihayag ni Eden na ang Reaper virus ay bumalik at siya ay dumating doon upang humingi ng bakuna, sinabi ni Cain na ito ay wala na. Lumalabas na ang ilang mga Scots na nakaligtas ay naging immune o sanay lamang sa virus. Upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, iniutos ni Cain na patayin si Eden at ang kanyang mga kasama. Hindi man lang hinayaan ng psychopath ang kanyang anak na babae at sa halip ay nag-utos pa na patayin ito gamit ang mainit na bakal upang matanggal ang anumang impeksyon sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, si Eden ay napilitang makipaglaban kay Teleman sa arena. Samantala, dinaig ni Norton at Sterling ang kanilang mga bantay at ikinulong sila sa kanilang mga selda. Pagkatapos ay pinakawalan nila si Callie at pumasok sa vault ng mga bala at kumuha ng mga granada at iba pang mga armas. Pagbalik sa arena ay ipinagpatuloy ni Eden ang matinding pakikipaglaban kay Teleman at sa huli ay tinusok niya ng kahoy ang helmet nito at nagawa siyang patayin. Ikinagalit ito ni Cain na nag-utos na patayin ang mga bilanggo. Ngunit bago sila makakilos ay pinasabog ni Norton ang ilang bahagi ng kastilyo gamit ang mga granada. Sa gitna ng kaguluhan, si Eden at ang kanyang mga kasama ay nagawang makalabas. Nagawa nilang makatakas gamit ang mga kabayo, ngunit nagpadala rin si Cain ng kanyang mga tauhan upang tumugis sa kanila. Sumunod, ang ating mga bayani ay nagtago sa bomb shelter na napapalibutan ng iba't ibang mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng isang magandang sasakyan na Bentley at isang radio telephone. Ngunit bago sila makaalis ay dumating ang mga tauhan ni Cain at naglunsad ng pag-atake, agad nilang inatake ng pana si Norton at malagim itong pinatay. Nalungkot si Eden sa pagkawala ng kanyang kaibigan, ngunit wala siyang oras para magdalamhati. Ang natitirang tatlo ay mabilis na sumakay sa Bentley at nagmaneho palayo sa lungsod, at habang nasa daan ay nakipag-ugnayan si Eden kay Keneres sa pamamagitan ng telepono upang ipaalam sa kanya na natapos na ang gawain at hiniling sa kanya na lumapit sa pader ng quarantine. Tuwang-tuwa ang huli sa balita at agad na umalis sakay ng helicopter para sunduin sila. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa natatapos dahil ang grupo ni Eden ay sinalubong sa daan ng ilang mga sasakyan at isang bus na pinamumunuan ng isang grupo ng mga kanibal o taong kumakain ng kapwa-tao. Si Saul na nilamon ng galit sa pagkamatay ng kanyang kasintahan ang nag-utos ng pag-atake. Sa matinding habulan na ito, marami sa mga sasakyan ng mga ganid ang nagbanggaan na humantong sa kanilang pagkamatay. Ang desperado na si Saul ay tumalon sa bubong ng Bentley at nagawa pang pumasok sa loob ng ilang sandali, ngunit itinulak siya ni Eden palabas at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan. Ang mga ganid ay nagsimulang maghagis ng mga blade sa Bentley, ngunit aksidenteng tumama ang isa sa mga ito sa leeg ng kanilang amo. Habang nakakapit si Saul sa bubong ng Bentley, diretsyong inararo ni Eden ang bus na ginamit ng mga ganid bilang harang sa daan. Naging sanhi ito ng pagsabog ng bus at sa huli ay pinugutan ng ulo si Saul tulad ng kanyang kasintahan.
Matapos tumigil ang kaguluhan ay isang helicopter ang dumating sa harap nila kung saan lumabas si Kenneres, humingi siya ng lunas para sa virus kaya ibinigay ni Eden si Callie sa kanya. Ipinaliwanag niya na dahil nagkaroon ng immunity ang babae, magiging madali ang paggawa ng bakuna mula sa kanyang dugo. Nang marinig ito, ang nasisiyahan na si Kenneres ay nagpahayag na hindi niya intensyon na gamitin kaagad ang bakuna. Sa halip ay gusto niyang maghintay hanggang maubos ng pandemya ang mga tao sa buong mundo, at bilang nag-iisang may-ari ng bakuna ay plano niyang maging bayani at kunin ang kontrol sa planeta. Pagkatapos ay hiniling ni Kenneres kay Eden na sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya at bumalik sa sasakyan. Sa halip na bumalik sa London kasama ang iba, naglakbay si Eden sa Glasgow upang hanapin ang kanyang ina ngunit nalungkot siya nang malaman na pumanaw na ang kanyang ina. Habang nakatingin si Eden na umiiyak sa mga larawan, binisita siya ni Nelson. Sandaling nag-usap ang dalawa bago iniabot sa kanya ni Eden ang isang recording ng pag-uusap nila ni Kenneres na nai-record ng kanyang cybernetic na mata. Sa pagbabalik sa London, inihatid ni Nelson ang recording sa mga channel ng balita. Inilantad nito ang kataksilan ni Kenneres sa mundo na kalaunan ay humantong sa kanyang kapahamakan. Sa huling eksena ay bumalik si Eden sa kampo ng mga ganid at ipinakita sa kanila ang pugot na katawan ni Sol, gayunpaman sa halip na magalit, lahat sila ay nagsimulang magsaya at tinanggap siya bilang kanilang bagong pinuno. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!